Kapag may malansang amoy, pumapasok rin agad sa isip natin ang amoy ng dugo. At noon daw, kapag nakakaamoy ng dugo, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Ang mga kwento natin ngayon ay tungkol sa mga aswang sa probinsya na talaga palang may anyong tao. At ano kaya yung sinasabing baboy-baboy ng ating letter sender na lumaki at ipinanganak sa Marinduque? At yung aswang sa uma ng isa pang sender na itago na lang natin sa pangalang Gianna. Ang Lola Tinang ko sa Marinduque. Malamig na gabi sa inyo, Sir Jupiter, at sa bumubuo ng Sitio Pangil. Sa mga ganitong panahon ay hindi ko maiwasang makapag-isip ng mga kababalaghan, lalo't ramdam ko ang malamig na hangin. Kaya naman biglang pumasok sa isip ko ang naging karanasan ng aking lolo patungkol sa kanyang nanay na isa palang aswang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Poldo. At ang aking lolo naman ay si Lolo Upeng. Tapos ang lola ko sa tuhod, ang nanay ni Lolo, ay si Lola Tinang. Nakatira sa Marinduque kung saan ako lumaki. Pero ngayon ay nasa Laguna na ako. Dito lamang sa Calamba. Pumupunta lamang kami sa Marinduque tuwing magbabakasyon at kapag mahal na araw. Pero ang istoryang ito ay kinuwento ni Lolo sa akin nung ako ay musmus pa lamang. Palagi ko ay 12 anyos pa lamang ako noon. Pero ngayon ay 43 anyos na. Close kami ni Lolo Upeng dahil ako na lamang ang apo niyang natitira sa bahay. Ako kasi ang pinakabunso niyang apo, tsaka doon din nakatira si Lolo sa bahay namin. Tapos ang asawa niya na si Lola Bebeng ay namatay noong 1992. Dahil sa minsan lang naman umuwi ang mga kapatid ko na may mga trabaho at pamilya na noon, tapos ang mga pinsan ko naman ay nasa kani-kanilang bahay. Kami lang ni Lolo ang may bonding. Ipinanganak ako noong 1980 at simula noon ay si Lolo na ang lagi kong kasama. Mga teacher kasi ang mga magulang ko kaya kami lamang nina Lolo at Lola ang naroon. Minsan sumasama ako sa kanila sa bukid o kaya naman ay pumapabundok kami ni Lolo dahil sinasama niya ako sa pangunguha ng kahoy. Para bang sila na ang tumayong magulang ko dahil tuwing weekend ko lamang halos nakakasama sina tatay. Tapos kapag dumadating naman sila ay madalas tulog na ako. Sina Lolo at Lola ang nakasama ko kaya umikot ang childhood ko sa kanila. Marami rin akong natutunan mula sa kanila. Kaya ganoon na lamang ang lungkot ko noong pumanaw si Lola. At syempre, nagluluksa din ang lolo ko noon. Pero patuloy kami sa buhay at tanging ako na lamang ang kasama niya sa bukid at sa bundok. Marami siyang ikinuwento sa akin noon na hindi ko na mabanggit lahat, pero ito ay tungkol sa paaralan. Mga nangyari noong siya ay bata pa at marami pang iba. At ito na nga. Hindi ko malilimutan ang mga kwento ni Lolo tungkol sa karanasan niya sa pinanggalingang pamilya. Ang aking lola sa tuhod.
Hapon na noon at patapos na kaming mangahoy ni Lolo sa bundok. Ang alam ko noon, naghahanap pa ako ng lawa o yung mga gagambang ipinanglalaban at ibebenta ko kinabukasan sa school. Doon ay nagulat ako nang may bigla na lamang humablot sa akin at ito ay si Lolo. Dali-dali kaming naglakad pababa ng bundok habang daladala ang mga kahoy at hindi ko alam kung bakit. Pero walang imik si Lolo Uping habang kami ay naglalakad. Noon ay hindi ko pa maipaliwanag ang naging ekspresyon ni Lolo dahil akala ko ay nasa isip na naman niya si Lola. Lagi kasi siyang tumatahimik kapag nasasagi sa isip niya ang alaala ni Lola Bebeng. Pero masasabi ko na ngayon na ang itsura niya ay yung tipong nakakita ng aswang. At yun nga ang nangyari dahil ang lahat ay nabanggit niya sa akin noong nakauwi na kami sa aming bahay. Doon daw sa may kakahuyan ay may kumaluskos at nakita niya ang isang lalaki na inakala niyang tao. Pero isa pala itong baboy-baboy. Kwento-kwento na noong bata pa ako ang tungkol sa baboy-baboy. Pero kay Lolo ko lamang nalaman ang totoong itsura nito. Sabi niya kalahi daw ng mga aswang ang mga baboy-baboy. Mahaba ang buhok. Pangit ang itsura na baliktad kung lumakad. Ang ulo nito ay nasa puwetan at parabang sadako kung gumapang o lumakad at napakabilis rin nito. Kaya pala dali-dali akong hinablot ni Lolo ay baka raw ako ang pagdiskitahan dahil nang bibiktima rin ito ng mga batang walang kalaban-laban pero ang karaniwang pagkain nila ay ang mga alagang hayop sa mga bahay-bahay. At gaya ng mga aswang, ang mga baboy-baboy ay mga tao raw na nagpapalit lamang ng anyo gamit ang mga langis at ritual mula sa kasulatang may itim na mahika. Doon ako nagtaka kung bakit ang lawak-lawak ng kaalaman ni Lolo tungkol sa mga nilalang na ganoon. First time ko rin kasi yun marinig mula sa kanya at bagkus na matakot ay mas na-curious ako sa kung ano pang nalalaman niya tungkol dito. Hindi kasi ako yung tipong matatakutin noong bata dahil hindi naman ako naniniwala sa mga multo, aswang at iba pang nilalang hanggat hindi ko pa ito nakikita. Kaya maliban sa mamangha sa istorya ng lolo ko, pinag-isipan ko na rin na baka gusto niya lamang akong takutin para hindi na ako manguha ng gagamba doon sa bundok. Hindi naman sumagot si Lolo Uping matapos ko siyang kulitin sa kanyang nalalaman. Hindi ko na lang yun pinansin noon dahil mas iniintindi ko ang pagpapadalit ng kalan gamit ang aming mga nakuhang panggatong lalo na at maghahapunan na rin noon. Dumating sina tatay at nanay noon para makisalo sa amin ni Lolo at sa pagkainan ay hindi na namin napagkwentuhan ang tungkol sa nangyari. Baka rin kasi pagalitan pa ako ni nanay o kaya naman ay hindi ako payagan ni tatay na sumama kay Lolo sa kakahuyan. Ayaw ko namang mangyari yun dahil mag-isa na nga lang si Lolo sa buhay noon at tanging ako na lamang ang kadamay niya. Opo, ganyan talaga ako mag-isip pagdating kay Lolo noon. May pagkamature na pero ang totoong sanhi nito ay ang aming closeness at pagmamahal ko sa kanya.
Kinabukasan Sabado ay tahimik pa rin si Lolo. Hindi ko alam kung dahil ito kay Lola o sa baboy-baboy na nakita niya. Sa puntong ito ay kinumpronta ko na si Lolo dahil ayaw ko siyang nakikitang ganoon. At hindi rin kasi mawala sa isip ko ang baboy-baboy na ikinikwento niya. Tinanong ko si Lolo kung bakit ba ang tahimik niya. Ano kayang nangyari? Yung baboy-baboy ba yun? O si Lola Bebeng? Tila naguluhan pa ako sa sagot ni Lolo dahil sinabi niyang sana nga raw ay si Lola yun. Ngunit ang iniisip niya ay hindi ko rin daw naman maiintindihan. Kaya mas mabuti pang hindi na niya ikwento lalo na't delikado daw ito para sa akin. Pero dahil doon ay mas lumalim pa ang aking pagkagustong malaman ang kanyang kwento. Pinilit ko ang aking lolo hanggang sa nakulitan na siya sa akin at napilitang ikwento na ang dahilan kung bakit siya naging matahimik. Ayon kay Lolo, ito raw ay sikreto ng aming pamilya at magagalit ang aking tatay kapag nalamang naikwento ni Lolo ang tungkol dito. Kaya pinangakuan ko siyang isasara ko ang aking bibig patungkol dito. Puntong yun ay mas naramdaman ko na magbabago ang ihip ng hangin dahil isinarado ni Lolo ang pinto at mga bintana. Tanging kaming dalawa lamang talaga ang magkakarinigan. At nabigla ako nang sabihin ni Lolo na nagsinungaling siya sa akin kahapon sa kanyang ikinuwento. May iba pa raw kasing dahilan kung bakit mabilis kaming naglakad pababa ng bundok. Yun ay dahil pamilyar daw ang itsura ng baboy-baboy na yun. Kaya nangangamba siyang baka kuhain siya nito. Doon ay gulong-gulo pa ang isip ko. Naghalo ang pagtataka at kaba dahil doon ko naramdaman na hindi na nagbibiro si Lolo. Nagulat ako sa kanyang sinabi at mas lalong hindi ko rin inasahan ang kanyang mga susunod na sinabi. Natigilan ako nang sabihin niya ang dahilan kung bakit yun pamilyar at wala akong nabanggit na kahit anong salita sa sandaling yun ay pinili kong makinig pa sa kanyang istorya. Sabi ni Lolo Upeng kaya raw ito pamilyar sa kanya ay dahil alam niyang kasamahan siya ng kanyang nanay noon. Isang baboy-baboy, si Lola Tinang. Si Lola Tinang po ay lola ko na po sa tuhod dahil siya ay nanay ni Lola at sinasabing isa raw itong baboy-baboy. May lahi daw kaming aswang at sabi ni Lolo ay nagmula pa raw ito sa aming kanino-ninunuan. At ang nagpasa lamang ng itim na kapangyarihan kay Lola Tinang ay mismong ang kanyang ama, ang lolo ni Lolo Upeng. Binanggit pa ni Lolo Upeng na merong anting-anting ang kanyang nanay, na siya lamang ang nakakakita at dito raw nanggagaling ang lakas para magbagong anyo. Kaakibat daw nito ang isang langis at ritual mula sa itim na libro. Kahit kailan ay hindi ko nakita ang libro at maging ang langis ni Lola Tinang. Mula raw nang ipinanganak si Lolo Upeng ay doon na nagsimulang magbago ang lahat. Noong una, akala raw ng kapatid ni Lolo ay nasiraan lamang si Lola Tinang ng bait o kaya naman ay nahipan ng hangin noong matapos siyang ipinanganak.
Pero nagbago ang lahat noong unti-unting manakit ang lola at madalas lumalabas sa gabi. Noong nagkamuwang na ang Lolo Uping sa mundo, ay hindi na niya nakapiling ang kanyang nanay dahil nasa ibang bahay siya. Isang kubo na ginawa lamang ng kanyang mga kapatid. Pero ayon kay Lolo, alam niyang kilala siya ni Lola. Paminsan-minsan ay bumabalik siya sa tamang pag-iisip at doon daw niya ito kinakausap. Pero ibinili ng mga kapatid ni Lolo na iwas-iwasan daw niya yun dahil baka sa kanya raw ipasa ang kapangyarihan. Nang tumungtong sa 12 anyos si Lolo, may isang dapit hapon raw noon na tumakas siya sa kanyang mga kapatid para dalhan ng pagkain ang kanyang inay. Kasagsagan daw kasi iyon noong mga oras na inggit siya sa mga kalaro niya dahil normal ang kanilang mga nanay. Tandang-tanda pa ni Lolo Uping noon habang daladala niya ang tinapay. Sumilip daw siya sa bintana ng kubo pero wala naman siyang nakita. At noong sumilip siya sa isa pang bintana ay doon na niya nakita na nasa lapag si Lola at ang itsura niya ay yung sa baboy-baboy. Noon ay may kinakain siyang buhay na manok. Habang ikinikwento ito ni Lolo, ay nagtataasan na rin ang mga balahibo ko at ipinagpatuloy pa niyang kumaripas raw siya ng takbo noon pabalik ng bahay kahit mawala na yung tsinelas at malaglag na yung tinapay. Sinermonan siya ng mga kapatid niya noon dahil hindi raw siya nakikinig. At doon niya lang napagtanto na totoo pala ang sinasabi nila. Pero alam daw ng mga taga-baryo ang tungkol sa Lola Tinang, pero kahit na siya ay kalahi ng mga aswang, walang gumagalaw sa kanya dahil mabait daw si Lola noong hindi pa nangyayari yun. Hindi pa rin mawawala ang masasamang tingin ng tao sa kanila noon. Pero kalaunan ay nakasanayan na yun ni Lolo. Ang hinala ni Lolo ay sinumpa lamang si Lola Tinang at gumana lang ang kanyang kapangyarihan sa kondisyong ipanganak niya ang kanyang ikawalong anak at si Lolo Uping iyon. Tila ba nakatadhana na ito sa kanya kaya hindi rin daw siya natakot sa Lola Tinang. Alam rin daw ni Lolo Uping na may kasamahan pa si Lola na iba dahil minsan ay nakikita niya sila sa gabi na pumupunta sa kakahuyan para maghanap ng makakain. Minsan napapanood niya rin ang pagpapahid ni Lola ng langis at ang kanyang pagbabagong anyo. Pero kahit na may anting-anting at kapangyarihan, namatay rin daw ito sa edad na 90. Dahil doon ay tiyak na hindi ko na talaga naabutang buhay si Lola Tinang at maging ang kubong sinasabi ni Lolo ay wala rin sa paligid. Kaya naitanong ko ito sa kanya. Pero sabi ni Lolo ay hindi raw yun doon sa barangay na tinitirhan namin dahil ang kubo raw ay nandoon sa dating bahay sa Magapua, sa kabilang ilog pa. Hindi na rin namin yun nabisita dahil sira na ang mga tulay at delikado pa kung tatawid sa ilog. Palagay rin ni Lolo ay wasak na ang kubong yun, lalo na't matagal ng panahon ang lumipas. Lumipat na rin daw kasi sila sa bayanan noong matapos pumanaw si Lola Tinang. Doon ko inakala natapos na ang kanyang istorya. Pero may kasunod pa palang kwento na hindi ko alam kung ano ang aking
naging reaksyon. Dalawang beses raw kasi ibinurol si Lola at noong unang pagkakataon na siya ay namatay sa paningin ni na lolo, nabuhay raw itong muli habang nakaburol. Hindi alam ni Lolo kung dahil ba ito sa hindi nila pinaimbalsamo si Lola dahil hindi naman ito uso noon. Pero ang alam nila na may kinalaman din doon ang itim na kapangyarihan. Nabuhay pa raw si Lola ng ilang buwan at noon ay normal na siya. Ikinwento rin daw nito sa kanila ang kanyang lihim. Pero hindi nila tinanggap ang kanyang inaalok na kapangyarihan. Doon na naputol ang lahing aswang sa pamilya namin. Napansin rin nila na kinuha ang puso ni Lola noong siya ay muling ibinurol at baka raw ang mga kasamahan niya ang gumawa nito bilang kapalit ng hindi pagpapasa ng anting-anting. Hindi rin alam ni Lolo na buhay pa pala ang ibang kasamahan ni Lola magpahanggang ngayon. At sa tingin daw niya ay gusto nilang kunin kami dahil nga kami raw ay may lahing aswang. Simula noon ay napagdesisyonan namin ni Lolo na bawas-bawasan na rin ang pangangahoy, lalo na sa gabi. Natigilan talaga ako noong mga oras na yan dahil hindi ko rin alam ang aking magiging reaksyon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lamang gawa-gawa ang kwento ni Lolo, kaya naniwala akong baboy-baboy si Lola Tinang at may lahi kaming aswang. Pero hindi na rin naman namin ito napag-usapan dahil misteryosong hindi na nagpakitang muli ang baboy-baboy sa kakahuyan at kalaunan ay nagpaalam na rin si Lolo sa akin noong 1995. Malungkot ako noon, pero alam kong masaya na siya ngayon sa piling ni Lola at habang buhay kong isa sa buhay ang kanyang mga aral at kwento. Siya nga pala, Lo. Sorry kung naikwento ko ang pamilya natin dito pero matagal na naman yun. Kaya huwag ka nang magalit. Sir Jupiter, maraming salamat. Aswang sa Uma. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo. Ito pong kwento na ibabahagi ko ay real-life experience ng kasamahan ko sa trabaho. Naitago na lang natin sa pangalang Gianna. Na-share po niya itong kwento niya habang nasa night shift kami sa isang kumpanya sa Danau City, Cebu. Di ko na lang po papangalanan kasi known naman po ang kumpanyang ito. Tinanong po kasi siya if naniniwala ba siya sa aswang o mga maligno. Break time kasi namin noon at nakikinig ako ng kwento ninyo tungkol sa aswang. At di ko in-expect na may karanasan na pala siya sa mga ganito. Naganap daw po ito noong 12 anyos pa lamang si Gianna sa probinsya nila sa bandang norte ng Cebu. Isang hapon po noong kakatapos lang po nila manguha ng kahoy para gawing panggatong kasama ang ate-ana niya at ang kaklase, pati kapitbahay nila noon na si Jeline. Pababa na po sila noon mula sa masukal na bundok kung saan sila nanguha ng kahoy nang dumaan sila sa kanilang uma o taniman ng gulay at prutas. May nakasalubong silang matanda na uugod-ugod
Nagtaka sila kung saan daw pupunta at ano raw ang gagawin ng matanda. Mag-isa lang ito at halatang hirap sa paglalakad. Wala namang bahay dun sa parte na yun ng lugar nila. Napansin din nila na parang balisa ito. Doon pa lang ay parang iba na ang kutob ni Gianna at pabulong na tinanong ang ate niya kung pamilyar ba sa kanila yung matandang yun. Kaso hindi daw yun taga roon at ngayon lang din nakita ng ate niya. Ipinagsawalang bahala na lang nila ito at dali-daling naglakad patungo sa bahay nila. Bandang 3:00 ng hapon na noong nakauwi sila at nagpa siyang magmeryenda muna. Habang sila ay nagpapahinga, naglaro naman ng habulan ang dalawang batang kapatid ni Jaline. Nakita ng mga bata yung matanda na parang nagtatago sa mayayabong na dahon ng mga halaman sa uma. Natakot ang mga bata sa matanda at dali-daling umuwi sa kanila. Napansin ni Gianna na parang maaga umuwi yung mga bata. Kahit na maliwanag pa naman ng mga oras na yun. Pagkagat ng dilim, Kuya Jupiter, ay may narinig po silang sumisigaw sa umahan nila. Parang nanghihingi ng tulong. Hindi nila maaninag kung sino o kung ano kasi madilim na at mataas ang mga dahon ng halaman doon. Sakto naman na dumating galing sa trabaho yung asawa ng ate ni Gianna, kaya nagpasama sila para tignan. Kumuha po siya ng sundang o bolo sa Tagalog para ipanghawi sa mga nagtataasang dahon doon. Sila naman ang ate niya ay nagdala ng flashlight. Nang umabot na sila sa uma ay laking gulat nila na may nakita silang matanda na nakatungko sa gitna ng uma. Ito yung nakasalubong nila kanina noong pababa pa sila. Nang nasinagan po nila ito ng dalang flashlight ay tumayo po ito at nakatalikod. Tinanong po ito ng ate ni Gianna kung bakit daw nandoon siya ay gabi na at napakadilim na nung oras na yun. Hindi po ito kumibo at dahan-dahang humarap. Kuya Jupiter, napaatras po sila ng sandaling yun. Nanigas po ang katawan nila sa nakita nila. Nanlilisik ang mga mata nitong pula at nagtatayuan po ang buhok nito. Umaangil po ito na parang handa ng manakmal. Nang nagtangka po itong mandakma ay nawasiwas po ng asawa ng ate ni Gianna ang dala nitong sundang. Sa puntong iyon po ay sumigaw po si Gianna at ate niya sabay tumakbo pabalik ng bahay. Habang tumatakbo ay lumilingon po sila dahil baka hinahabol pa po sila ng matanda. Nang makabalik sa bahay ay dali-daling hinanap ni Gianna ang nanay at tatay niya na noon ay nasa kapitbahay at sinabihan kung anong nangyari. Nakasalubong po nila ang matanda na sa puntong yon ay parang bumalik sa matinong pag-iisip. Tinanong po ito ng mama ni Gianna kung ano po ang ginagawa niya doon sa itaas ng uma. Sumagot lang ito ng, "Hindi ko alam, Inday. Hindi ko alam kung nasaan ako. Tingin ko naliligaw ako." At halatang balisa. Nag-offer po yung mama ni Gianna na ihatid po pababa yung matanda kasi madilim na at walang masyadong ilaw. Tumango lang yung matanda at habang naglalakad ay napansin nila na nasa pinakalikod yung matanda. Di daw mapakali ang mama ni Gianna kaya pinauna niya po ito kasi sila naman
yung may flashlight at para mailawan po nila ang dinadaanan nito. Matapos ang gabing yun, Kuya Jupiter, ay naging usap-usapan po sa kanila yung matanda na pinaniniwalaan po na aswang. Wala pong nakakakilala nito sa baryo nila. Ilang araw ang lumipas ay nakita po ito ng ate niya na nasa kalapit na barangay at parehas lang din ang suot na damit nung nakita nila ito. Misteryo pa rin po para sa kanila ang identity ng matanda na yun. Pero kung si Gian ang tatanungin, ay ang mga bata po sa kanila ang sadya ng aswang na yun. Maraming salamat po sa pagbasa niyo sa kwento ng kaibigan kong si Gianna. Ito po ang masugid niyong tagapakinig, si Rin Muro. Wakwak. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Lynn, Tubong Bohol. Itong kwento ko ay nangyari taong 2015 dito sa baryo namin. Buntis ang mama ko noon ng 5 buwan sa ikatlo kong kapatid. Sa baryo namin ay may sabi-sabing may bagong nahawaan daw ng pagiging aswang. Pero hindi kami naniniwala sa mga aswang, kaya pinagsawalang bahala lang namin iyon. Pero isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagulat at nagising dahil may biglang kumalabog sa bubungan. Pati si Papa ay nagising din dahil sa lakas ng kalabog. Akala namin bunga lang yun ng mangga na nahulog kasi namumunga na ang mangga namin. Kaya bumalik na kami ni Papa sa pagtulog. Pero maya-maya, nakarinig kami na parabang may naglalakad sa ibabaw ng bubong. Tapos may narinig din kaming mga kaluskos kasunod nun. Parang kinakalmot ang yero. Ang sakit sa tenga at nakakangilo sa ngipin. Nagulat din si Mama kaya nagising na rin siya. Nakita ko si Mama na napapapikit at napapangiwi habang hawak niya ang kanyang tiyan. Dumadaing si Mama sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nilapitan ko siya para haplasan ng langis ang kanyang tiyan. Pero kahit anong lagay ko, hindi gumiginhawa ang kanyang pakiramdam. Kaya ang ginawa ni Papa, lumabas siya ng bahay at tinanglawan ng flashlight ang ibabaw ng bubong. Binuksan ko ang bintana para makita ko ang ginagawa ni Papa sa labas. Tinanong ko siya kung anong nakita. Sinabi niya sa aking isang malaking pusa lang daw ang nasa bubong. Pero ang ipinagtataka daw niya kung bakit doble ang laki ng pusang yun sa ordinaryong pusa at kulay pula raw ang mga mata nito. Lumabas na rin ako ng bahay para makita ko ang sinasabi ng pusa, pero bigla na lang itong tumalon at mabilis na pumasok sa tubuhan namin. Di nga ako makapaniwala sa laki ng pusa, pero kitang-kita ng mga mata ko kung gaano ito kalaki. Nang wala na ang pusa ay tumigil na rin ang pananakit ng tiyan ni Mama. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing yun dahil palagi kong naririnig ang huni ng wakwak.
Paikot-ikot ito sa bahay namin. Minsan lumalakas ang huni, minsan naman ay humihina. Nagsikahulan na rin ang mga aso sa labas. Sinabi ni Papa na baka totoo ngang may aswang sa lugar namin. Pero di pa rin kami gaanong kumbinsido na totoo ang mga aswang dahil hindi naman kami nakakakita. Kinabukasan nagising ako dahil sa ingay ng mga kapitbahay. Para bang may pinagkakaguluhan sila sa labas, kaya dali-dali akong bumangon. Pagkalabas ko ng bahay, nagulat na lang ako nang makita ang asawa ng kapitbahay naming si Cecil na umiiyak. Nakita ko rin sina Mama at Papa na nakikiusyoso. Nagmamadali akong tumakbo at sumiksik sa kanila para makita kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Narinig ko ang bulungan ng mga tao tungkol kay Cecil. Patay na raw ito. Nakahandusay raw sa banyo. Dahil sa kagustuhan kong malaman ang nangyari, pumasok na ako sa loob ng bahay ni na Cecil para makita ko. Ang dami rin namang labas-pasok na mga tao doon, kaya nakisingit na rin ako. Nagulat ako nang makita ko si Cecil. Nakahandusay nga siya sa labas ng kanilang banyo at naliligo sa dugo. Takot na takot ako noon. Nakita kong may butas ang tiyan ni Cecil at umimpis na ito. 6 na buwang buntis si Cecil at ang sabi ng mga kapitbahay namin, wala na ang bata sa tiyan niya. Napaiyak ako at nanginginig dahil sa nasaksihan ko. Narinig ko rin na tinatanong nila kung lumabas daw ba ng bahay si Cecil nung gabi. Pero ang sabi ng asawa niya, hindi raw niya namalayan dahil nakatulog siya dahil sa kalasingan. Wala rin naman daw narinig na sigaw ang asawa niya. Narinig ko na ang bulungan ng mga kapitbahay namin na kagagawan daw yun ng aswang. Dahil doon nabuhay na naman ang kwentong aswang sa lugar namin ng araw na yun. Parang gusto ko nang maniwala sa kanila kahit hindi ko pa nakikita ang aswang. Grabe kasi ang nangyari kay Cecil. Napatingin ako kay Mama. Nakita ko siyang nanginginig sa takot. Nilapitan ko siya at inayanang umuwi. Habang pauwi na kami, narinig ko pa ang galit na sigaw ng asawa ni Cecil. Papatayin daw niya ang wakwak. Ganon din ang sabi ng mga magulang ni Cecil. Galit na galit sila sa aswang. Nang araw na yun dahil sa takot namin, pumunta kami ni Papa sa bahay ni Lolo at tinanong kung ano ang mga pangontra sa aswang. May ibinigay si Lolo kay Papa na isang maliit na bote. Lana raw ang laman nun. At ayon kay Lolo, kapag daw may aswang sa malapit, kukulo raw ang lana. May ibinigay din siyang kwintas para kay Papa. Ipasuot daw ito kay Mama upang hindi makalapit sa kanya ang aswang. Tapos sabi rin niya, kailangan din daw lagyan ng itim na tela ang bintana, lalong-lalo na sa kwarto namin. Dali-dali kaming umuwi noon dahil si Papa ay may mga kailangan pang gawin. Inutusan ako ni Papa na manguha ng buho pagka-uwi namin. Inilagay namin ang buho sa palibot ng bahay, pati ang kwarto namin at mga bintana ay nilagyan ko na rin ng mga itim na tela gaya ng sinabi ni Lolo. Kinagabihan, pagkapatak ng 6:00 ay kumahol ang aso namin.
pati mga aso ng kapitbahay ay nagsikahulan na rin. Nasa loob kaming lahat ng kwarto at nakatingin lang sa boteng bigay ni Lolo. Hindi ako gaanong naniniwala na kayang kumulo ng lana dahil hindi naman yun nakasalang sa apoy para mainitan. Maya-maya, narinig namin ang huni ng wakwak. Dito na ako kinabahan at paulit-ulit kong kinalabit si Papa nang makitang totoo ngang kumulo ang lana sa loob ng bote. Takot na takot si Mama noon. Pinapakalma namin siya ni Papa at sinabing huwag magpadala sa takot dahil may kwintas naman siyang suot at may mga pangontra na rin ang bahay namin. Maya-maya ay nagulat kami nang marinig ang sigaw ng papa ni Cecil sa labas. Galit na galit siya. Sabi niya, papatayin daw niya ang wakwak. Naririnig din nila ang huni ng wakwak na umaaligid. Hinahamon ito ng asawa ni Cecil na magpakita at magpatayan daw sila. Nagulat na lang kami nang biglang nawala ang huni ng wakwak at tumigil na rin ang mga aso sa pagkahol. Awang-awa ako kay Mama nang tingnan ko siya. Nakikita ko siyang naliligo na sa sariling pawis dahil sa takot. Mula ng gabing yun ay salitan kami ni Papa sa pagbabantay kay Mama. Kahit walang tulog ay tiniis lang namin para lang masiguradong walang masamang mangyayari kay Mama. Maraming mga gabing hindi kami mapalagay hanggat hindi nakakapanganak ng ligtas ang mama ko. May nakapagsabi rin kay Papa na palibutan daw namin ang asin ng bahay. Kaya kada sumapit ang gabi ay nagsasaboy si Papa ng asin sa palibot ng bahay namin. Sa awa ng Diyos ay madalang ko na lang marinig ang huni ng wakwak. Pero kung sakali mang aatake talaga ang wakwak ay palagi namang kaming nakahanda. Hindi na rin kami nakiusisa pa sa pamilya ni Cecil kung ano na ang nangyari matapos siyang mailibing. Alam namin ang totoong nangyayari sa baryo namin kaya hindi na rin kami nagsusuplong bukod doon. Hindi rin naman namin maipapaliwanag kung paanong nakapambibiktima ang mga aswang. Hindi rin namin matukoy kung sino nga ba ito sa aming lugar o kung taga-ibang lugar ba ito. Aswang sa Sapa. Magandang gabi, Sir Jupiter. Ang ikikwento ko po ay tungkol sa isang pangyayari sa buhay ng kapatid ko. Ang pangalan po niya ay Junel. May bukid po kaming medyo malapit lang sa baryong tinitiran namin sa Samar. Nagkayayaan po sila ng mga pinsan namin na doon matulog sa kubo sa bukid dahil manghuhuli daw po sila ng palakang bukid. May sapa sa baba ng kubo namin at doon naman sa kabila ay may maliit na lawa. Doon kami naliligo nung maliliit pa kami kasi medyo malalim ang tubig. Masarap lumangoy. Habang nanghuhuli ng palakang bukid ang mga pinsan namin, ay nagpaalam daw po ang kapatid ko na maliligo muna siya sa lawa. Habang pababa daw siya sa lawa ay may biglang may humawak sa likod niya at pilit siyang hinuhulog papunta sa tubig. Sa kanyang pagkataranta ay napahawak siya sa isang maliit na punong kahoy sa harapan niya.
Mahigpit siyang kumapit sa puno para hindi matangay nung nilalang na nakakapit sa kanya. Pilit din niyang inaabot ang kamay na nakahawak sa batok niya para alisin ito, pero napakadulas daw nito at napakabaho ng amoy. Humuhuni pa raw ito kagaya ng huni ng pato. Sigaw daw po siya ng sigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang at narinig siya ng isa naming pinsan na naiwan sa kubo dahil nakatulog. Dali-dali raw itong tumakbo para tulungan siya, pero nang malapit na siya ay bigla raw napahinto at napamulagat na parang nakakita ng multo. Bigla naman daw bumitaw sa kapatid ko ang nakahawak sa kanya at narinig pa niya itong tumalon sa tubig. Narinig niyang lumagaslas ang tubig sa lawa na parang may malaking nilalang na lumangoy. Hindi na niya ito nilingon. Dali-dali siyang umakyat at tumabi sa pinsan naming gulat na gulat sa nakita. Nang tanungin niya ito kung ano ang nakita niya, ang sabi raw nito, maitim na nilalang na makintab ang balat. Mapula raw ang mata at matutulis ang mahahabang puting ngipin. Takot na takot sila na tumakbo pabalik ng kubo at hinintay na lang ang iba na makauwi galing sa panghuhuli ng palaka. Mga pusang itim. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako si Justin. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking hipag. Kabuwanan na niya noon at kahit malapit na siyang manganak ay sige pa rin siyang punta sa sentro namin para makipagpustahan sa tong-its. Ewan ko ba kay ate kung bakit adik na adik siya sa larong yan. May isang beses na gabi na siyang nakauwi sa kanilang bahay. Medyo malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Palaging nag-iisa si ate sa bahay nila dahil nagtatrabaho sa bayan ng kapatid ko. Construction worker siya at lingguhan kung umuwi. Ako ang palaging inuutusan ni nanay na samahan si ate sa bahay niya tuwing gabi. Pagkarating ko pa lang sa kanila mga 7:00 na yon, nagulat ako kasi may isang pusa ang nasa harapan ng bahay na hindi ko alam kung nagbabantay o nagpapaampun. Bigla itong tumakbo palayo nang makita ako. Nagulat pa ako kasi biglang may kumaluskos sa magkabilang gilid ng bahay. Nang tingnan ko, itim na pusa rin ang naroon na biglang nagpulasan. Takang-taka ako kasi sa pagkakaalala ko, wala namang alagang pusa sila ate. Kaya tinanong ko siya pagkapasok ko kung kaninong mga pusa ang nasa labas ng bahay. Pero nagkibit balikat lang siya at sinabing hindi niya alam. Tuwing gabi raw, ay palagi na yun na nasa paligid para daw nanghihingi ng pagkain. Pero dahil ayaw niya sa pusa, hindi naman niya binibigyan. Sinabi niya rin sa akin na sa likod ng bahay nila ay may isa ring pusa na pabalik-balik kahit itaboy niya. Umaalis lang daw ang mga ito kapag dumarating na ako. Akala ko hindi na babalik ang mga pusa. Pero nagulat ako kasi bumalik nga sila. Itinaboy ko sila gamit ang tuyong kawayan na nakasandal sa gilid ng bahay. Ang hirap nilang paalisin kasi parang hindi natatakot. Kaya ang ginawa ko, sinabuyan ko ng asin
Gulat na gulat ako nang magpulasan sila habang nagsisingiyaw. Nang natutulog na ako, nagising ako dahil sa mga kaluskos na narinig ko na pusa na naman ang may gawa. Dahil naririnig ko silang naglalandian. Inis na inis ako dahil nawala ang antok ko. Maya-maya ay lumabas ng kwarto si ate. Di daw siya makatulog kasi ang init daw. Sa sala ako natutulog dahil mas presko. Naglatag si ate sa sahig at doon siya natulog dahil masyado raw maalinsangan sa kwarto niya. Maya-maya, napansin kong balisa na si ate. Tinanong ko siya kung bakit di siya mapakali. Hindi naman niya maintindihan. Panay daw ang galaw ng bata sa kanyang tiyan. Ang likot-likot daw at panay sipa raw nito. Pareho kaming nagulat ni ate nang mapatingin kami sa nakabukas na bintana. May pusa na nakatungtong doon. Binugaw ko ito pero ayaw umalis at gusto pang mangalmot. Dali-dali akong kumuha ng asin at sinabuyan ko ang pusa. Nagkukumahog siyang bumaba at nagtungo sa damuhan. Tinanong ko si ate kung binuksan niya ang bintana. Sabi niya, oo. Kasi daw, mainit. Kumuha ko ng flashlight at tinanglawan ang labas ng bahay. Nakita ko ang mga pusa at kulay pula ang kanilang mga mata. Pinagsasabuyan ko sila ng asin at dali-daling tumakbo sa damuhan. Sinabihan ko si ate na tuwing gabi ay huwag nang bubuksan ang bintana kahit pa sobrang maalinsangan. Kinaumagahan ay sinabi ko lahat kay Papa ang nangyari pagka-uwi ko sa amin. Ang sabi niya, baka raw inaaswang si ate. Sa lugar kasi namin ay may mga wakwak talaga, pero hindi namin alam kung sino sila. Nang araw ding yun ay bumalik na naman si ate sa sentro para magsugal. Dumaan pa siya sa bahay namin at sinabihan ako na agahan ko raw na pumunta sa kanila. Ang sabi niya hindi niya alam kung gagabihin siya na uwi, pero agahan ko raw at itaboy ko uli yung mga pusang nakatambay sa bakuran niya. Bumili na rin daw siya ng maraming asin at isaboy ko raw sa mga pusa. Bago siya makaalis papuntang sugalan ay sinermonan siya ni Papa na huwag nang babalik sa sentro dahil may maraming wakwak doon. May sabi-sabi kasing taga-sentro ang mga wakwak. Pero hanggang doon lang ang impormasyong kumakalat. Tanong ng tanong si Papa kung may humawak ba raw sa tiyan ni ate. Bigla namang natahimik si ate at nag-isip. Hanggang sa maalala niyang hinawakan niya raw ng kalaro niya ang tiyan niya dahil natuwa raw ito. Kada punta raw niya sa sentro ay agad daw siyang niyayakap at paulit-ulit na hinahaplos ang kanyang tiyan. Sinasabihan pa raw siya na sana malusog na lumabas ang bata at sa tingin daw nito ay babae yun dahil gumanda raw si ate. Madali kasing utuin at mabola ang hipag ko lalo pagdating sa kanyang kagandahan. Pero sabi niya rin, mula nang hinawakan ng babaeng yon ang tiyan niya, madalas na raw itong humilab. Madalas na raw sumisipa ang baby. Naggalit si Papa kay ate. Baka may masamang mangyari sa kanya sa kakabalik niya doon sa sentro. Pinigilan na ni Papa na pumunta sa sentro si ate ng araw na yun. Mula noon, madalas nang bumabalik ang mga pusang itim sa bahay nila. Kapag itinataboy ko ay bumabalik din agad. May pangyayari pa na ang hirap itaboy para silang sinapian na galit
Sa inis ko, sinasabuyan ko ng mainit na tubig pero magagaling silang umiwas. May naririnig na rin kaming huni ng ibon na paikot-ikot sa paligid. Kaya tuwing gabi lagi na akong puyat kakabantay kay ate. Bumabawi na lang ako ng tulog sa umaga pag uwi ko ng bahay. Isang hapon papauwi na kami ni ate galing sa palengke dahil bumili kami ng bawang. Natanaw ko na ang daming pusa sa bubungan ng bahay ni ate. Dali-dali akong tumakbo para itaboy sila, kanya-kanya sila ng talon at takas. May ibang nagmamatapang pa, kaya pinagbabato ko. Kinilabutan na ako kasi hindi na biro yung nangyayari. Nang gabi ring yun, sumakit ng matindi ang tiyan ni ate. Sabi niya manganganak na raw siya kaya dali-dali kong tinawag si Papa para tawagin ang tiyuhin kong may tricycle. Habang nasa biyahe kami patungo sa paanakan, sinusundan kami ng wakwak. Madilim ang paligid at napakatahimik din kaya naririnig namin ang malakas na kaluskos sa damuhan na parabang may sumasabay sa amin. Takot na kami dahil hindi kami nilulubayan ng wakwak. Iyak na rin si ate kasi sobrang sakit na raw ng kanyang tiyan. Medyo malayo rin ang paanakan kaya inabot kami ng kalahating oras bago nakarating. Ilang oras nang nagli-labor si ate pero hindi pa rin lumalabas ang bata. Kinakabahan na kami noon ni Papa dahil namumutla na raw si ate at kinapos na rin sa hangin. Patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng wakwak kahit nasa paanakan na kami. Madaling araw na nang mailabas ni ate ang sanggol. Pero sabi ng kasama ng midwife hindi umiyak ang sanggol. Hanggang sasabihin nilang patay na ito nang lumabas. Pumasok na kami sa loob para tingnan namin ang sanggol. Namumuo ang dugo sa buong mukha ng bata. Sobrang putla na rin ang buong katawan nito. Tapos yung isang mata ay nakadilat. Pero may dugo rin doon na lumalabas. Sa totoo lang, hindi ko kaagad natingnan ang bata. Kasi unang tingin pa lang para siyang tiyanak. Inuwi namin ang sanggol kina ate, pero hindi nila ito pinalamayan. Hindi na rin nila ito pinamisahan sa pari. Kaagad nila itong inilibing sa sementeryo kinabukasan. Dahil sa nangyari, naging tulala si ate ng ilang mga araw. Hindi kasi nito matanggap na ganun ang nangyari sa bata. Ipinagtataka pa namin, simula nung nanganak si ate, ay di na muling bumalik pa sa bahay nila ang mga pusa. Hinala nila Papa na inaswang nga si ate. Maaaring sinipsip daw ang bata, kaya nagkaganoon ang itsura. Makulit kasi si ate, kahit sinasabihan ko ay palaging binubuksan ang bintana paggabi. Hindi namin inakala na mangyayari yun sa ate ko. Hanggang ngayon, pilit pa rin kinakalimutan ni ate ang nangyari sa kanyang anak at natuto din siya ng leksyon. Wala namang masisi ang kuya ko sa nangyari. Minsan sinisisi niya ang sarili niya kasi hindi nabantayan ang asawa niya habang buntis. Pangaral na lang ang sinasabi ni Papa sa kanila. Nang mabuntis uli ang hipag ko, doon na namin sa bahay pinatira hanggang makapanganak siya para siguradong hindi na uli mangyayari ang sinapit
ng una niyang anak. Bakit po kaya ang mga aswang ay paboritong biktimahin ang mga babae, lalo na ang mga buntis? Bakit ayaw nila ng sanggol na naipanganak na? Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Salamat po sa pagbasa ng aking liham. Hanggang sa muli. God bless po.